dear beloved, Boss Mike Cervera. Eto na mga kababayan, punta na natin si Sara. Balita! Oo, dito kay Sara Duterte. Ano kaya? Sara Duterte, ano nangyari sa'yo? Oh, pasok! Samantala, ang pagbabakasyon ni Vice President Sara Duterte sa Japan, patunay na hindi ito natatakot sa impeachment trial ayon sa isang House prosecutor. Nako po! Hindi yun. Oh, di ba? Hindi natatakot kasi alam nyo mga kababayan, baliwala. Baliwala yun. Pa-Japan-Japan lang mga kababayan si Sara. Eh bakit kanyo? Bakit magiging mahalaga? Eh napakalaki na ng kunilimbat eh. Kapag nakakulimbat na, bahala na kayo dyan. Di po ba yung mga aso, kapag nakakagat ng gusto niyang pagkain, abay tumatakbo na? Parang ganun si Sara, mga kababayan. Parang ganun si Sara. Kapag nakasakmal ng pagkain, tatakbo bigla. Di ba? Oh, ngayon ito mga kababayan, ano na nangyari? Ito, si Sara Duterte. Hoy, bakasyon lang sa Japan. Dahil nga mga kababayan, na-stress na yung ale. At ang pamilya nag-aalala na, baka biglang magbigti. Tama naman doon. Tama naman yun. Kasi alam niyo naman si Sara, di po ba? May topak talaga eh. Oh, yung topak ni Sara mga kababayan, baka makapag-isip ng kung ano-ano. Kaya sabi, Kitty, samahan mo si ate. Kitty, samahan mo si ate. Baka kung ano maisip nito sa Pilipinas, baka mapanood si Mike Cervera. Lalong ma-stress siya. Oh, yun po yun mga kababayan eh. Oh, tuloy. Pakinggan ninyo. Samantala, ang pagbabakasyon ni Vice President Sara Duterte sa Japan, patunay na hindi ito natatakot sa impeachment trial ayon sa isang House prosecutor. Oh, bakit? Bakit? Hindi natatakot? Brigada Haji Caaminio, ibrigada mo! Brigada Live Report. Kumbinsido si Iloilo Representative Lawrence Defensor na baliwala para kay Vice President Sara Duterte ang kinahaharap nitong impeachment case. Totoo naman talaga naman baliwala pagka-vice presidente niya. Totoo lang nasabi lang na vice presidente. Pero mga kababayan, yung trabaho, ganon, yung mga ginagawa para sa mga Pilipino, ganon, wala yun. Hindi yun ang intensyon ni Sara Duterte. Ang intensyon ni Sara Duterte ay makakulimbat magnakaw ng pera ng gobyerno. Pagka nakapagnakaw na, mga kababayan, kahit matanggal siya, okay lang. Bakit ho kanyo? Abay, hindi naman na maghihirap eh. Eh kayo ba? Ang kumulimbat ng bilyon-bilyon. Sa tingin ninyo, apektado pa kayo? Hindi na ho. Hindi na ho kayo apektado. Bakit ho kanyo? Bilyon-bilyon na pera nyo eh. Maapektuhan pa kayo kahit na-impeach nyo ako. O, kininayo, o, kininayo mo lang, kunak-manon. Abay ngay, siyempre nagkata kwartakon. Ato kwartakon, tayo Kunaka, di ba, mga kababayan? Ganun ho yun. Ito na, mga kababayan. Ayon kay Defensor na isa sa tatayong prosecutors ng Kamara sa paglilitis kung nagagawa ni VP Sara na magbakasyon at mag-relax sa Japan, nangangahulugang ipinagwawalang bahala nito ang usaping may kinalaman sa pambansang interes. Kita nyo mga kababayan, pambansang interes ho yung pinag-uusapan din eh. Ang usapan ho din eh, mga kababayan, abay ipaliwanag mo yung mga perang pinagkukuha mo. Yung pinamigay mo yung isang damakmak na pera sa mga walang birth certificate. Yun po yun eh. Biruin mo, namigay ka ng mga pera sa mga taong walang birth certificate. Malay pa namin kung mga impacto at mga demonyo yun. Kagaya ng tatay mo. Diba? Malay pa namin. Ito ho mga kababayan, pagkaisipin nyo maigi ito sasabihin ko. Si Sara Duterte nagagawa na mamasyal, mag-relax, magliwaliw, magwaldas ng pera sa ibang bansa. Pero yung hinihingi natin na paliwanag kung saan mo dinala yung aming pera, abay hindi mo magawa. Mas nagagawa mo pang mamasyal. Ito, kininam. Paano ka mamahalin ng mga tao? Kaya tuloy yung rating mo, padapa na rin. Wala na, nasa laylayan na. Di po ba, mga kababayan?
Tuloy. Lumalabas anya na kayang-kaya ng pangalawang pangulo na harapin ang impeachment at ipakitang hindi siya mako-convict. Punto nito, makabubuting makita ang ugali ni Duterte sa loob ng impeachment court. Pero dumaluman o hindi ang vice-presidente sa impeachment trial, kumpiyansa si defensor na matatapos niya ang assigned article of impeachment. Kung susukatin sa scale na 1 to 10, 10 umano ang hatol na tiyak mako-convict si VP Sara sa isang article pa lang. Nako po, sa isang article pa lang, sigurado na convict si Sara. So paano yan? Siyempre, alam nyo, ganito yan mga kababayan. Ganito yan. Bakit huka nyo? Bakit huka nyo mga kababayan? Alam nyo naman ang sinabi ni Digong. Alam din ni Digong na mai-impeach si Sara. Dahil lakas ang ebidensya. Sabi ni Digong, pag na-impeach si Inday, ako na lang ang tatakbong Pangulo. Oo, ako na lang ang tatakbong Pangulo. Pag na-impeach si Inday. Di ba? Hindi ba magaling naman yung idol ko si Marcoleta? Siya daw yung magiging abogado niya. Tignan natin kung gaano kagaling yung idol ko si Marcoleta. Di ba, mga kababayan? Ganun dapat. Ngayon, mga kababayan ko, eto na. Sabi mismo ng isang prosecutor, magiging prosecutor sa magiging impeachment trial ni Sara. Abay, sa isang article pa lang mga kababayan na impeachment ni Sara, sigurado na maano siya. Pasok sa banga. Kita nyo mga kababayan, kung pasok na sa banga ito, mga kababayan, wala na. Kaya nga itong tatay niya mga kababayan, todo ang sinasabi, tatakbong Pangulo. Kung tatakbong Pangulo, si Digong mga kababayan, tatakbo daw Pangulo. Sabi, tatakbong Pangulo, si Digong. Nasaan ba si Digong? Digong, nasaan ka ba? Eto ba si Digong? Tignan nyo mga kababayan. Tignan nyo mga kababayan, ilan ho ang tukod niya. Mayroon sa kaliwa, mayroon sa kanan, at mayroon sa likuran. Tignan nyo mga kababayan, hindi na nga makapaglakad yan. Tapos may kinakapsyonan pa ng mga DDS, di na naawa. We love you, Tatay Digong, panalangin namin na lumakas pa po ka. Hindi na lalakas yan. Huwag na kayong umasa. Tignan nyo, maglakad at tutumba na Ihipan to ng hangin. Pag hinipan to ni Amihan, sigurado tumba yan. Paano yan? Paano mangangampanya? Sige nga. Tanong ko lang, paano mangangampanya itong ganyang itsura niya? Kita nyo, halos hindi na nga makapaglakad. Alaka, Diyos ko po. Alaka. Gigewang-gewang na Yan pa yung gusto nyo. Gigewang-gewang, gaganyan-ganyan Wala na si Tico! Isang pirma na lang yata to. Isang pirma na lang. Wala na ho. Kita nyo? Yan yung tatakbo. Aray, pakinggan ninyo. Ato ni dating Pangulong Duterte, hindi na raw talaga maaari. Ayon yan kay retired Justice Carpio. Pahiya ka na naman, Digong. Alam mo, malala na ang kapahiyaan ni Digong. Paulit-ulit na lang. Ulit-ulit na lang na napapahiya si Digong pero kinakain niya na lang. Kahit anong sabihin ng kapahiyaan, lahat na sabihin niya nababara. Mga kababayan, okay lang. Bakit mukha nyo, mga kababayan? Kasi nga, kailangan niya pang iligtas yung iba. Kaya etong si Digong mga kababayan, kahit na uugod-ugod na, kahit na tatlo na yung tukod niya, harap, likod, tagiliran, kaliwa, kanan. Kulang na lang mga kababayan Tandaan nyo kulang na lang. Lagyan ng andamyo Gabay pala, gabay. Andamyo. Tuloy. Kada Sheila. Bakit? Hindi pwedeng tumakbo. Kasi eto ho yung pinaplano nila. Ito ho yung pinaplano nila. Ito yung plan B siguro. Ito ba yung plan B nyo? Kailangan si Digong na tumakbo? Muli namang pagkandidato ni dating Pangulong Duterte, hindi na raw talaga maaari. Ayon yan kay retired Justice Carpio. Ako, bigo na naman ng mga DDS. Bigo na naman sila. Okay lang, umiyak kayo. Sabi ko nga sa inyo, tong shoulder ko, ito, para sa inyo to. Dito kayo habang umiiyak. Okay lang itong bagong lipunan na hoodie ko, inyong luhaan. Okay lang ho yan.
Oo. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada Live Report. Maling-mali. Ito ang sinabi ni Supreme Court Retard. ano sabi Ito mo? ang maling-mali. Maling-mali! Sabi mga kababayan, maling-mali! Alin? Ito ang sinabi ni Supreme Court Retired Senior Associate Justice Antonio Carpio kasunod ng naging pahayag ni dating Speaker Pantaleon Alvarez Nako. na posibleng makatakbo na naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 2028. Nako. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Carpio, sinabi nitong malinaw na nakasaad sa konstitusyon na ang presidente ay hindi na eligible sa re-election. Wala na! Ikaw yung pangarap nyo, lahat, tablado na. Yan ang problema sa inyo. Huwag nyo sasabihin na si Pangulong Bongbong ang nagumpisa. Ang pangiinsulto at panggagago nyo't pangbababoy, kayo nagumpisa niyan. Ang Pangulo, tahimik lang. Di nagsasalita, walang sinasabi. Diba? Pero ngayon, ano nangyayari sa inyo? Hindi ba't sirang-sira kayo sa tao? Ang tao ang husga, tama naman kayo. Pero ang husga ng tao, eto, wala na kayo. Olats ba? Olats. Olats na kayong lahat. Oo. Napakaklaro yung constitution, no? Nakalagay doon, the president shall not be eligible for any re-election. Any means kahit kailan. So, hindi na siya pwede tumakbo. Once lang. You are allowed only one term under the present constitution. Ayon pa kay Kita nyo mga kababayan ko, isang beses lang pwedeng tumakbo sa pagkapangulo. Pero dahil desperado na itong mga ito yung mga yan. Dahil may impeach siyang inaasahan nilang yan na nagliliwaliw ngayon sa Japan. Kasama yung kanyang kapatid na bunso sa ibang nanay. Mga kababayan, ito pa. Puro na lang parang yung kanilang mga plano ito yung plan A, plan B, plan C. Walang katapusan. Kahit na palpak lahat yung mga plan nila. Diba? Diba, Kicks TV? Tawa ka ng tawa, ha? Yung idol natin, magiging abogado niya. Idol Marcoleta, galingan mo, ha? Para kapag naipanalo mo to, talagang sasaludo kami sa inyo ni Kicks TV. Carpio, only one term ang para sa mga presidente. Kapag nakumpleto anya nito ang 6 na taon, tapos na ito. Tapos na ito. So nakumpleto ni Digong ang 6 na taon, hindi tulad ni Erap Estrada. 2 taon lang mahigit, tinanggal na. Kaya magkaiba. Kasi yung mga bobong DDS, ayan na. Yari na kayo. Kunada mat. Yari na kayo. Kunada. Sabi ng mga DDS, yari na kayo. Si Digong na ang tatakbo. Sige, impeach nyo si Sara. Eto na, si Digong. Ganun-ganun pa sila mga kababayan O paano ngayon to? Wala na pagkakataon pag tumakbo. Maling-mali at hindi na po pwede, period. Di ba? Hindi na po pwede, period. Pininayaw. Eto si Sara, nasan pa si Sara? Sara, magpakita ka nga. Anak ng tinapanasan pa yung si Sara na medyo kumikembot-kembot pa. Hanapin ko lang mga kababayan, Ikaw, wala ka bang iniisip na iba? Tuloy mo Ayun, mga kababayan, Alagamot! Tingnan nyo mga kababayan, It's over there to come out. Talagang mukha ka na naman piso, Tumaba na naman yung mukha ni Sara. Nung nakaraan, pumayat pero malapad pa rin ang mukha, no? Pero ngayon mga kababayan, nagkakaroon na rin ng bilbil sa mukha. Sara, sarap pagkain dyan, di ba? Alam mo yung totoo, mga kababayan, Sa Japan, pag hindi kayo tumaba, hindi kayo kumain na masarap. Sa Japan, mga kababayan, lahat ng kainin nyo, masarap di ba? Sarap ng pagkain dyan. Grabe. Babalik ako dyan, Sa March, Next month. Balik ako dyan, Kita-kita tayo. Eto, silang dalawa, Pasyal-pasyal lang. Di ba?
Yan po mga kababayan ha. Our beloved Boss